Huwag gambalain ang pagkakasundo ng apoy, yelo, o kidlat, baka maghasik ng pinsala ang mga Titan na ito sa mundong kanilang pinag-aawayan. Kahit bumangon pa ang dakilang tagapangalaga ng tubig upang pigilan ang labanan, kung nag-iisa, mabibigo ang kanyang awit, at ang daigdig ay magiging abo, o ash. O piniling nila lang, sa iyong mga kamay, pagsamahin ang tatlo. Pagsamahin ang kanilang mga kayamanan, at paamuin ang halimaw ng karagatan. Ito ang propesiya ng Shamuti. Nagsimula ang pelikula sa Shamuti Shrine, kung saan nagbabantay ang isang Slowking habang binabasa ang propesiya. Kinalaunan, lumipat ang eksena sa isang sasakyang panghimpapawid kung saan nagpapakita ang isang computer ng mga hologram ng tatlong maalamat na ibon. Nais ni Lawrence III, isang mayamang kolektor ng mga pinakamahahalagang antigo sa mundo, na kumpletuhin ang kanyang koleksyon sa pamamagitan ng paghuli sa tatlong maalamat na ibon, sina Moltres, Zapdos, at Articuno. Ang alinman sa kanila ay magiging isang walang katumbas na karagdagan sa koleksyon ni Lawrence, ngunit layunin niyang hulihin ang tatlo upang makuha ang ikaapat at pinakamalakas na ibon, si Lugia. Gamit ang kanyang higanting lumilipad na sasakyan, dumating si Lawrence sa Fire Island, ang tahanan ni Moltres. Ginising niya ang galit ng Flame Pokemon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga ice cannon sa tirahan nito. Dahil dito, napilitan itong umalis sa kanyang isla, at matapos itong pahinain ng mas marami pang mga yelong pasabog, nahuli niya ang ibong apoy. Gayunpaman, habang sinisimula ni Lawrence na sundin ang propesiya, nagsimula ng maapektuhan ang klima ng buong mundo. Sa isang dako ng Orange Islands, naglalakbay sina Ash, Misty, at Tracy patungo sa kanilang susunod na destinasyon sakay ng isang bangka na pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Meren. Inilabas nila ang kanilang mga Pokemon gaya ng iminungkahi ni Tracy upang makalanghap ang mga ito ng sariwang hangin. Pinalabas din ni Ash si Charizard pero nagbubuga ito ng apoy kaya muli niya itong ibinalik, habang si Snorlax naman ay pinapabigat ang bangka kaya ibinalik rin ito ni Ash. Gaya ng dati, sumusunod ang Team Rocket gamit ang kanilang submarine. Biglang hinampas ang magkabilang panig ng isang bagyo sa dagat at tinangay sila sa gitna ng Orange Islands, kung saan sila napadpad sa Shamuti Island. Masama rin ang panahon sa Pallet Town, gaya ng nasaksihan ni na Professor Oak, Delia Ketchum, at Mimey. Nakita nila ang iba't ibang Pokemon na sama-samang naglalakbay sa iisang direksyon. Ayon sa propesor, mas mabilis maramdaman ng mga Pokemon ang mga abnormalidad sa kalikasan kaysa sa mga tao. Nakatagpo ni na Ash, Misty, at Tracy, kasama ang kanilang mga Pokemon, ang mga taga-isla ng Shamuti na nagdiriwang ng kanilang taunang Legend Festival kasunod ng kwento ng propesiya, kung saan isang piniling nila lang ang tutulong kay Lugia upang iligtas ang mundo at payapain ang mga maalamat na ibon. Ang kaibigan ni Mera na si Carol ang dating festival maiden, ngunit dahil matanda na siya para sa tungkuling iyon, ang kanyang suwail na nakababatang kapatid na si Melody ang kumuha ng tungkulin kahit medyo ayaw nito. Nang ipakilala si Ash bilang isang Pokemon trainer, natuwa ang mga taga-isla dahil nakalagay sa alamat ang kanyang pagdating. Nang makita ni Melody si Ash, sinang-ayunan niya ito para sa tungkulin bilang piniling nilalang at hinalikan ito, na ikinagalit naman ni Misty. Inakala ni Melody na kasintahan ni Ash si Misty, pero mariin itong itinanggi ni Misty, kaya sinabihan ni Melody si Misty na huwag nang magseselos. Sa panahon ng seremonya ng pagdiriwang, tumugtog si Melody ng isang himig na katulad ng iyak ni Lugia, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang tungkulin ni Ash bilang piniling nilalang. Kailangan niyang maglakbay patungo sa mga isla ng mga maalamat na ibon at kolektahin ang 3 bolang kristal na kumakatawan sa mga elemento ng apoy, yelo, at kidlat, at dalhin ang mga ito pabalik sa dambana ng Shamuti kung saan tutugtugin ni Melody ang parehong himig na tatapos sa pagdiriwang. Agad na nagpasya si Ash na umalis, at nagboluntaryo naman si Mera na ihatid siya. Tinanong ni Ash si Misty kung sasama siya, pero tumanggi ito at sinabi na hindi siya kasintahan ni Ash para sumunod sa kanya kahit saan. Ninakaw ni Pikachu ang sombrero ni Ash para pasunurin ito sa bangka. Ginagamit naman ng Team Rocket ang natira sa kanilang submarine, na naging isang bangka na lamang. Dumaan ang bangka ni Meren at naitumba ang bangka ng Team Rocket. Nakakapit ang Team Rocket sa tumaob nilang bangka, pero hinampas sila ng malaking alon. Samantala, napansin na ni Slowking ang kaguluhang dulot ng pagkahuli kay Moltres, habang ipinahayag naman ni Melody ang kanyang pag-aalala para kay Ash. Nang sa wakas ay makarating sa dalampasigan ng Team Rocket, napansin nila sina Melody, Misty, at Tracy na tumatakbo. Habang nadedetect ng sasakyan ni Lawrence ang presensya ni Zapdos, pinapanood ng mga taga-isla ang balita na nag-uulat tungkol sa hindi pangkaraniwang panahon. Nakarating din ang balitang ito kina Delia at Professor Oak. Tumawag si Professor Ivy sa gitna ng kaguluhan at sinabi kay Professor Oak na kakaiba ang ikinikilos ng mga Pokemon. Samantala, bumangga ang ilalim ng bangka ni Meren sa isang bato at sumadsa dito sa dalampasigan dahil sa malaking alon.
Alam ni Pikachu ang kahalagahan ng sitwasyon, kaya agad nitong pinangunahan si Ash patungo sa kinaroroonan ng Fire Sphere sa Fire Island. Mahusay na minaneho ni Melody ang bangka, kung saan nakasakay rin ng Team Rocket, si Misty, at Tracy. Ganun pa man, dahil sa malaking alon ay umikot ang bangka sa ere kaya tumalsik ang Team Rocket sa isla, at pagkatapos ay itinulak ng malaking alon ng bangka kaya sumadsad rin ito sa mabatong dalampasigan, kung saan sinusubukang magmeryenda ni Meren. Dahil nanganganib na mahulog ang kanilang bangka sa batong pinapatungan nito, itinaas ni Melody ang layag nito. Ginamit niya ang layag at ang hangin upang iakyat ang bangka sa hagdan. Hinahangaan ni Lawrence ang bagong nahuli na si Moltres na walang kalaban-laban. Inanunsyo ng computer ang pagdating ni Zapdos sa Fire Island. Umaakyat pa rin sina Ash at Pikachu sa hagdan at nakita sila ng Team Rocket na nagplanong kunin si Pikachu. Nakakita si Pikachu ng isang pedestal na naglalaman ng Fire Orb at tinudyukan si Ash na kunin ito. Sinubukan ni Ash na kunin ang Fire Orb at nagtagumpay siyang makuha ito. Nang tumatakbo na sila pabalik, nakaharap nila ang Team Rocket na binibigkas na ang kanilang moto, pero pinatigil ito ni Ash dahil nagmamadali siya. Dumating ang bangka ni na Melody kaya napilitan ng Team Rocket na tumabi. Sinabi ni Melody kay Ash na dapat nakinig ito sa kanya na bukas na lang umalis at sinabihan si Misty na dapat na itong masanay sa katigasan ng ulo ni Ash bago sila makasal nito, na ikinagalit naman ni Misty. Dumating si Zapdos at walang habas na nagpakawala ng mga kuryente sa buong lugar. Nang dumapaw si Zapdos sa pedestal ay biglang naging kulay asul ang paligid. Nag-usap si Pikachu at Zapdos gamit ang mga ataking kuryente, habang isinasali naman ni Meowth ang pag-uusap, kung saan ipinaliwanag ni Zapdos na aangkinin na nito ang isla para sa kanyang sarili dahil wala na si Moltres. Lumitaw ang ship ni Lawrence na sumipsip sa kuryente ni Zapdos hanggang sa mawala ito, at pagkatapos ay nagpakawala ng mga kulungan na humuli kay Zapdos at pati sa iba pang nasa bangka ni Melody. Ipinaalam ng computer ng ship kay Lawrence na may iba pang nahuli bukod kay Zapdos. Habang nakatayo sila sa loob ng hawla sa ibabang silid ng barko, napansin ni Tracy ang mga nakakulong na maalamat na ibon, at napansin naman ni Melody ang isang bato na may nakaukit na propesiya ng Shamuti at binasa ng malakas ang unang pangungusap. Dumating si Lawrence at nang banggitin nito ang kanyang plano na mangolekta ng mga ibon, binatikos siya ni Misty. Naging mabait pa rin si Lawrence sa grupo ni Ash at maluwag sa loob na pinalaya ang mga ito. Nang ipinaalam ng computer kay Lawrence ang lokasyon ni Articuno ay umalis na ito. Lumipat ang eksena kay Articuno habang gumagamit ito ng ice beam sa isang isla na nagpayelo rito at sa tubig sa paligid ng isla. Inihayag ng balita kinalauna na isang malaking bilang ng mga Pokemon ang nagtutungo sa isla, maliban sa mga hindi makatatawid sa tubig. Tinanong ng mga reporter ang dalawang propesor tungkol sa sanhi nito at nahulaan ng tama ni Professor Oak na kasangkot ang mga maalamat na ibon. Matapos ang isang maikling eksena na nagtatampok kay Slowking na sinundan ng isa pang eksena na nagpapakita sa Shamuti Island sa ilalim ng isang snowstorm habang nag-aalala si Carol para kay Melody, bumalik ang eksena sa ibabang silid habang binabasa muli ni Melody ang propesiya. Nagpa siya ang grupo na palayain ang mga nakakulong na ibon habang lumalapit ang ship ni Lawrence kay Articuno. Ginising ni Lawrence ang galit ng freeze Pokemon gamit ang apoy. May isang nilalang sa ilalim ng tubig ang nakapansin sa kaguluhan at binalot nito sa buhawi ang sarili bago umahon. Bumalik sa silid, tinawag ni Ash sina Charizard at Pikachu upang gumamit ng flamethrower at Thundershock para palayain si Moltres, habang tinawag naman ni James si Weezing, na nabigong iligtas si Zapdos. Inilabas ni Jessie si Arbok upang subukang palayain si Zapdos gamit ang Poison Sting, ngunit nabigo itong tumagos sa kulungan. Tinawag na rin ni Ash sina Squirtle at Bulbasaur para tumulong, at hindi nagtagal ay napalaya nila si Moltres. Nagpakawala si Moltres ng isang malakas na flamethrower na nagpalaya naman kay Zapdos. Gayunpaman, nang mapalaya ang dalawang ibon, agad silang nag-away at sinira ang ship sa proseso. Ipinaalam ng ship kay Lawrence na babagsak ito, at agad na nga itong bumangga sa Lightning Island. Nagmadaling lumikas ang grupo palabas ng ship ni Lawrence. Nabagsakan ng ship ang pedestal, kaya tumalsik ang lightning sphere at nakuha ito ni Ash. Tumakas ang grupo sakay ng bangka ni Melody habang naglalaban sa itaas sina Moltres, Zapdos, at Articuno. Isang higanting buhawi ang bumuhat sa bangka at dinala ito sa dambana ng Shamuti, kung saan nakatagpo ni Ash at ng iba pa si Slowking, ang tagapangalaga ng dambana. Dahil nakakapagsalita si Slowking, sinabi niya kay Ash kung saan ilalagay ang mga nakolektang globo. Nang mailapag niya ang mga globo ng kidlat at apoy, inatake ng mga maalamat na ibon ng dambana ngunit napatigil sila sa biglang paglitaw ni Lugia. Pinagmasdan ni Lawrence si Lugia mula sa kanyang nasirang sasakyan ng may pagkamangha, itinuturing itong kanyang premyo, habang pinagtutulungan at inaatake ito ng tatlong iba pang ibon.
Sinubukan ni Lugia na pigilan ang labanan at protektahan ang dambana, ngunit ang diving Pokemon ay naging biktima sa huli ng mga atake at bumagsak. Samantala, dumating ang malaking grupo ng mga Pokemon matapos tawirin ang nagyelong dagat. Nagsisimula ng mawala ng pag-asa ang mga bida nang mapagtanto ni Misty na kapag sinabi ng alamat na ang daigdig ay magiging abo o ash, tumutukoy ito sa pag-asa ng daigdig kay Ash bilang piniling nilalang upang iligtas ito. Tumugtog si Melody ng parehong himig mula sa seremonya na nagbigay muli ng lakas sa bumagsak na si Lugia. Si Lugia, na nakakapagsalita rin gamit ang telepathy o psychic powers, ay nagpaliwanag na kailangang kunin ni Ash ang Ice Sphere mula sa isla ni Articuno. Nag-aalinlangan si Ash kung kaya niya ba itong gawin, ngunit ang suporta mula sa kanyang mga kaibigan at Pokemon ang nagpabago sa kanyang isip. Nahihirapan si Ash na maglakad sa yelo, kaya itinuro sa kanya ni Pikachu ang nasirang bangka ni Melody. Gumawa si Ash ng sled mula sa nasirang bangka ni Melody at ipinahila niya ito sa kanyang mga Pokemon. Habang patungo si Ash kasama ang kanyang mga Pokemon at si Lugia sa Ice Island, nasaksihan ng Team Rocket ang pagbagsak ng helicopter na sinasakyan ni na Professor Oak, Delia, Professor Ivy, at isang news crew. Nang makita ang nasirang propeller ng buntot ng helicopter at ang isang itinapong inflatable raft, nagkaroon ng ideya ang Team Rocket. Inatake ng mga maalamat na ibon ang grupo ni na Ash, ngunit nilabanan ito ni Lugia. Ganun pa man, nawasak ng kuryente ni Zapdos ang daan at naharangan ito ng malaking yelo dahil sa atake ni Articuno, kaya napilitang huminto ang grupo ni na Ash. Laking gulat ni Ash nang dumating ang Team Rocket na binabanggit ang pangbida nilang bersyon ng moto habang nakasakay sa gawa-gawang motorboat, at tinulungan sila nitong makapunta sa isla. Nang tanungin sila ni Ash kung bakit, umamin ang Team Rocket na hindi nila nais na mawasak ang mundo dahil kapag nangyari yun ay wala na silang mananakawan. Mabilis na bumiyahe ang mga bayani at mga kontrabida, papuntang isla habang pinoprotektahan sila ni Lugia. Pagdating doon ay ginamit pa rin nila ang raft para makaakyat sa bundok ng napakabilis, dumaan sila sa mga kuweba at sa medulas na tulay. Ligtas silang nakarating sa dambana, kung nasaan ang Ice Sphere, na nakuha naman ni Ash. Lumitaw ang mga maalamat na ibon at tinambangan ng grupo sa Ice Island, pagkatapos ay pinabagsak si Articuno ng mga katunggali nito. Iniligtas ni Lugia sina Ash, Pikachu, at ang Team Rocket at bumalik sa Shamuti. Gayunpaman, bumagal si Lugia dahil sa karagdagang bigat ng Team Rocket. Nagpa siya ang tatlong kontrabida na bumitaw at magiting na isinakripisyo ang kanilang mga sarili upang hayaan si Ash na iligtas ang mundo, na ikinagulat naman ni Ash. Nang mapansin ni Ash ang mga nagtipong Pokemon, nagtanong siya kay Lugia, na sumagot naman na nagtipon ang mga ito kung sakaling kailanganin sila, ngunit nanatili silang nakatayo lamang dahil hindi nila sigurado kung ano ang gagawin. Habang lumalapit sila sa Shamuti, biglang inatake ni Lawrence si Lugia gamit ang mga natira sa ship nito, para hulihin ang kanyang premyo sa huling pagkakataon. Nagawa ni Lugia na magpakawala ng Aeroblast upang sirain ang ship ni Lawrence at talunin ang mga natitirang maalamat na ibon bago tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa dagat. Nawalan din ng malay si Ash sa tubig at sinubukan ni Pikachu na gisingin si Ash. Mabuti na lamang at dumating si Misty sa tamang oras upang iligtas ang dalawa. Binuhay ni na Misty at Tracy si Ash na siyang nanguna sa grupo pabalik sa dambana. Ipinasok ni Ash ang huling globo sa dambana na nagningning ng maliwanag sa pagkakaisa ng mga globo. May lumabas na mahiwagang tubig at kumalat ito sa buong dambana. Nagpunta si Melody sa gitna ng dambana para tumugtog ng awit ni Lugia, at kasabay nito ay nagliliwanag ang mga haligi. Dahil sa awit ay nanumbalik ang balanse sa mga maalamat na ibon, at muling nagbalik ang lakas ni Lugia. Pinuntahan ni Lugia sina Ash at Pikachu at pinasakay ito sa kanyang likod. Lumipad si Lugia kasama ang dalawa at may umangat na higanting agos ng tubig mula sa karagatan, ang halimaw ng karagatan, at napaamo ng awit. Lumipad si Lugia sa tabi ni na Articuno, Zapdos, at Moltres, at sobrang ikinamangha ito ni Ash. Unti-unting naglaho ang halimaw ng karagatan sa dagat at bumalik na rin ang tatlong maalamat na ibon sa kanilang mga tahanan. Kalaunan, nagpaalam na din si Lugia na nagpapasalamat kay Ash sa kanyang tulong. Matapos umalis ni Lugia, dumating sina Delia, Oak, at Ivy. Pinagalitan ni Delia si Ash dahil sa pagiging walang ingat nito, ngunit matapos sabihin ni Misty sa kanya na iniligtas ni Ash ang mundo, sinabi ni Delia na si Ash ang buong mundo para sa kanya pero alam niyang hindi niya ito mapipigilan sa mga gusto nitong gawin, kaya hiniling na lamang niya kay Ash na hayaan siyang dalawin ito paminsan-minsan sa paglalakbay nito. Sumang-ayon naman si Ash sa kanyang hiling. Si Lawrence naman ay nakapulot ng isang ancient Mew card mula sa mga guho ng kanyang ship at nagpa siyang simulan muli ang kanyang koleksyon sa mas maliit na lang na sakop.
Nagtapos ang pelikula sa paglitaw ng Team Rocket sa Shamuti na nakaligtas mula sa kanilang sakripisyong pagpapahulog, pero nalulungkot ang mga ito dahil walang nakakita sa kanila na maging mga bayani, ngunit ibinunyeg sa kanila ni Slowking na maraming tao ang nakapanood sa kanila, sabay tingin sa kamera. Habang tumataas ang kamera, pinag-uusapan ng Team Rocket kung ano na ang dapat nilang gawin ngayong mabubuting tao na sila.